Kung ngayong gagawin ng eleksyon, si Senadora Grace Poe ang panalo sa pagkapangulo base sa latest presidential survey ng Pulse Asia. Nauusan na niya ang madalas na nangunguna na si Vice President Jejomar Binay. Ang reaksyon ni Poe at Binay sa report ng saksi si Mariz Umali. Kung ngayon gagawin ng eleksyon, sino ang iboboto mo mula sa listahan ng 10 politiko? Ito ang tinanong ng Pulse Asia sa 1,200 respondents sa pinakabagong survey. Ang resulta, number 1 si Senadora Grace Poe na nakakuha ng 30% preference rating nationwide. Naungusan na niya ang dating laging nangungunan si Vice President Jejomar Binay na nakakuha ng 22%. 16 percentage points ang iniangat ni Poe kumpara sa kaparehong survey noong Marso. Si Binay 7 percentage points ang ibinaba. Isinagawa ang survey noong May 30 hanggang June 5, panahong kinausap ni Pangulong Aquino si Poe tungkol sa eleksyon 2016. Laman din ang balita noon ang pagkwestiyon ng mga tagapagsalita ng oposisyon sa residency ni Poe na nauwi sa posibilidad umano na hindi siya natural-born Filipino dahil hindi matukoy ang biological parents niya. Noong panahong yun din lumabas ang desisyon ng Court of Appeals na nag-freeze sa bank accounts umano ni Binay. Pumangatlo sa survey si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Tabla sa pang-apat sina DILG Secretary Mar Rojas at Manila Mayor Joseph Estrada na pareho nakakuha ng 10 percentage points. Sumunod sa listahan sina Senadora Miriam Defensor Santiago, Senador Alan Peter Cayetano at dating Senador Ping Lacson. Nagpasalamat si Poe sa publiko dahil sa resulta ng survey. Pakikinggan daw niya ang tinig ng taong bayan habang pinag-iisipan kung tatakbo. Alala ko ang aking ama, hindi naman ako darating sa puntong ito kung hindi dahil sa kanyang alaala at pagmamahal ng ating mga kababayan sa kanya. Si Binay na naglibot sa ilang bayan ng Rizal kanina, hindi raw nababahala. Yung core group ko, nandun yun. Hindi nawawala yun. Ano po yung core group? Meron ako laging core group na 31%, especially coming from the rural areas. Si Rojas, pang-apat man sa ranking, natutuwang tumaas daw ng 150% ang kaniyang puntos. Si Estrada bumaba ng 2 percentage points pero natutuwa pa rin daw sa resulta ng survey. Dati nang sinabi ni Estrada na mas gusto niyang tumakbo muling mayor ng Maynila. Nang tanungin ng media kung ano ang gagawin niya sakaling umakyat siya sa presidential survey, tila hindi pa sarado ang pinto ni Erap. Erap lang po. Sir, dapat niyo sinabi yung Erap lang po. Yun ang didinig ko lang. Wala pa namang pahayag ang iba pang personalidad sa resulta ng survey. Sa survey naman sa pagka-vice-presidente, si Poe pa rin ang nangunguna. Pangalawa si Senador Cheese Escudero na napabalitang posibleng maging running mate niya. Sumunod sina Cayetano, Duterte, Senador Bongbong Marcos, Lacson, Senador Antonio Trillanes IV at Camarines Sur Representative Leni Robredo. Ayon sa isang political analyst, mahalagang survey ngayong Hunyo, 4 na buwan bago ang filing ng Certificate of Candidacy. Between now and October, ibig sabihin yan, yung mga lumalakas na kandidato ay mas madaling mag-source ng pondo, mas madaling kumuha ng pondo, mas iimbitahan sa mga events sa buong Pilipinas. Gayon pa masabi ni De Vera, dahil Mayo pa ang eleksyon, hindi raw masasabing ganito rin ang magiging resulta. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi.